Ilang araw ang nakalipas, makikita ang binata sa Maris Cafe na ikalawang araw na palang nagtatrabaho dito. Matapos may mag-order ng isang dish, mabilis iyong niluto ng binata sa propesyonal na paraan, kaya napahanga dito si Kirishima. Tinanong nito ang binata kung mayroon ng experience, sumagot ito ang unang beses nagtrabaho ng ganito at nakasanayan lang magluto sa bahay. Dahil dito, namangha si Nanase dahil kinailangan pa ng isang buwan bago maabot ang ganitong level sa trabaho. Noong nag-aaral pa sa college nag-part-time bilang kusinero si Natsuki, at ni-level up nito ang cooking skill sa pamamagitan ng pagluluto sa bahay. Maya-maya, dumating sina Sakura, Reita, at Tatsuya kung saan binati ito ni Nanase sa propesyonal pa rin na paraan. Samantala, kabado ang binata sa isip na baka magkalat ang mga ito, dahilan para magtampo si Sakura sa ekspresyon nito. Tinanong ito ng dalaga kung hindi masaya na makita ang grupo, subalit sa loob-loob nito ay nais makitang masaya ang binata dahil sa presensya niya. Napilitan sumagot ng oo ang binata at kakikitaan na may interes talaga dito si Sakura. Matapos magpakuha ng picture ay kumuha naman ito ng isa para sa buong grupo, saka sinendi yon sa GC para asarin si Hakari na hindi nakapunta dulot ng mahigpit na curfew. Pinost din ito ni Nanase sa Insta, kaya nagulat ang binata na kahit tahimik ay may soft side din pala ito. Kasunod nito, isa-isa nang nag-order ang tatlo at pinaluto iyon sa binata na confident naman sa kanyang kakayahan. Matapos iyon ay inihain na sa tatlo, na kapwa na sarapan sa kanyang niluto. Nonchalant nagpasubo si Sakura kay Tatsuya, subalit tumanggi ito dahil di kaya ang cuteness ng nagugustuhan. Kinabukasan, nagtipon ang grupo para pag-usapan ang midterm exam sa sunod na linggo. Binalaan ni Reita si Sakura na mahirap ang pagsusulit na ito, at kung bumagsak ay kailangan umulit at ipasa iyon para di matanggal sa club na sinalihan. Sa puntong ito ay nagmungkahi si Tatsuya na lumabas para mag-relax, subalit syempre tinanggihan ng grupo at napag-alaman na ligwak ito at si Sakura sa aralin. Nagmungkahi si Reita para sa isang study session, at agad sinamantala ng ating binata ang pagkakataon para tulungan si Crush sa aralin. Napangiti naman ito dahil doon, at sapat na iyon para maipadala ang binata sa kalangitan. Sunod nagpatulong dito si Sakura at sa di inaasahan, nagkalapit ng husto ang mukha ng dalawa dahil sa tutoring session. Nang mapansin ay agad nagkahiyaan ang mga ito, habang pabirong sabi ng nagseselos na sa pribado ang mga ito maglambangan. Nagpatuloy ang study session ng grupo hanggang sa magmakaawa sina Tatsuya at Sakura na ituloy ito sa weekend, kung saan pumayag naman ang iba pa. Nasambit ni Sakura na mabait si Natsuki, subalit binaliwala nito dahil sa mapait na nakaraan, sinabing magkakaibigan sila kaya normal ang tumulong. Dahil dito ay nasabi ni Sakura na may pagka-cringe din pala ito na kinahiya ng binata, kaya nakahirit ang isa na sa totoo ay cool ito pag ganon. Nagresulta ito para sa heart check ni Tatsuya na tinanong ang binata kung may gusto kay Sakura, at dahil lakas loob nitong sinabi na si Hakari ang gusto ay nakaramdam ng ginhawa. Tinanong ito ng binata kung sino ang nagugustuhan, mariing sinabi na wala kaya nakumpirma natin na siya ay isang torpe na gusto itago ang feelings. Kinabukasan, nagpunta ang buong grupo sa kainan at nagkataong naroon din si Mayori kasama ang kaibigang si Serika. Mabilis inihanda ni Sakura ang upuan ng binata na sa tabi niya, kaya nakaamoy si Mayori ng minatamis. Mula dito, binigay ni Natsuki ang review paper sa dalaga na hinangaan ng lahat, dahil kailangan ng mataas na antas ng karunungan para magawa ito. Lingid sa kaalaman ng mga ito, basic na ito sa binata dahil naranasan na mag-tutor dati sa past life. Pinasalamatan ni Sakura ang effort nito at sumumpa na papasa siya, at habang selos na selos ang isa ay nagdamove si Mayori. Manhid itong bida natin na susubukan ibunyag na matalino talaga ito, kaya ayun at nakatikim ng sipa sa kababata. Maya-maya pag-alis ni Sakura, binunyag ni Mayori sa binata na laging ito ang bukang bibig ni Sakura at parang na-in-love kung kumilos. Banat nito na pwede maging tulay kung gusto ng binata na jawin ito, at habang ito naman ay napapaisip ay saka dumating si Sakura. Nagpalusot ang binata na pinag-uusapan lang ito dahil curious kung paano ito sa practice, kaya ikinatuwa ng dalaga ang pagpapakita nito ng interes. Habang pauwi, sinabi ni Mayori na nagiging maganda ang takbo ng high school life nito, pero tumanggi at sinabing gustong gawing makulay ang buhay kabataan ngayon.
Syempre hindi ito makuha ng kababata, at sa halip ay sinabi sa binata na may problema ito. Nagtanong ito kung ano iyon ngunit giit ng dalaga kailangan ito mismo ang makaalam, nagresulta para mapaisip ito tungkol doon kinagabihan. Maya-maya nakatanggap ito ng tawag mula kay Hakari, at lintik naman talaga kilig ang marupok sa good evening lang. Napatanong ang dalaga kung may napansin ito kay Tatsuya, sapagkat mukhang kakaiba ang mga kinikilos nito ng mga nakaraang araw. Tinanggi ito ng binata at sinabing wala namang napansin pero siniguro na mamatsyagan ito para sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, naganap ang midterm exam kung saan matapos ito ay diretso agad ang grupo sa karaoke. Para sa binata ay bagong karanasan ito, sapagkat magaling man siya noon sa pagkanta ay lagi naman mag-isa pumupunta. Nang oras na nito ay kumilos agad si Sakura na nag-request ng duet, pagkat pareho ang mga ito ng type na banda. Kabado ang binata dahil 7 taon na nang huling kumanta, subalit nang magsimula na ay napasing-along ang grupo sa ganda nito. Feel na feel ito ng binata kaya tumahimik si Sakura, na sa sobrang ganda ng boses nito ay literal na pangangaang madla, habang di na may pinta ang mukha ng isa sa sobrang selos. Pagtapos nito ay nagpalakpakan ang lahat, habang hindi pa rin makapaniwala si Tatsuya. Samantala, dahil sa ganda ng moment ay mas nagpakita ng motibo si Sakura sa binata, dahilan para bagsakan ni Tatsuya ng pagkadismaya ang mesa at umalis sa silid. Sinundan ito ng binata at tinanong kung anong problema, sumagot ng wala at kung maaari ay iwanan na muna siya. Nagpumilit ang binata kaya dito na sinigawan ito ni Tatsuya, sinabing hindi nito maiintindihan ang nararamdaman niya dahil Superman. Tanong ng binata kung perpekto ba talaga siya sa paningin nito, may diin nitong sinabing oo saka humingi ng paumanhin at umalis. Dito na dumating si Reita at ipinaliwanag na nagseselos ito sa binata. Mula sa pagkatalo sa basketball, sa study session, sa pagluluto nito, at sa pagkanta kanina ay nagmukhang perpekto na umakit naman kay Sakura. Napatanong ang binata kung anong kinalaman ni Sakura dito. Niliwanag ni Reita na obvious na may gusto si Tatsuya dito kaya malalim ang selos. Ayon pa dito na malakas lang tingnan si Tatsuya sa panlabas, habang tila na depress ang binata pagkat ang totoo ay idol ito kaya di maintindihan kung bakit ito magseselos sa kanya. Sinubukan pagaanan ni Reita ang loob nito at sinabing wala itong kasalanan, subalit sa isip ng binata ay alam na nagkamali, lalo't mula noon hanggang ngayon ay hirap basahin ang nararamdaman ng iba. Kinabukasan, naging malamig si Tatsuya sa grupo at habang nagtatanong ang kababaihan ay nanatiling tikom ang bibig ng dalawa. Nanatili ang distansya ni Tatsuya na nagresulta upang unti-unting maghiwalay ang grupo, kaya doon ay naisip na ng binata na bumabalik na siya sa dating malungkot na buhay kabataan. Sa oras ng exam result ay nagtop ang binata, habang nagpasalamat si Sakura sa tulong nito dahil pumasa. Samantala, dumami pa ang fangirl ng binata kaya agad nag-alok itong isa na lumabas ang grupo, subalit tumanggi ang binata sa isip na baka lumala pa ang sitwasyon at umalis. Maya-maya lang naglakad na ito sa ilalim ng malakas na ulan, puno ng pagsisisi na piniling ibalik ang kanyang nakaraang kabataan. Sa gitna ng pagkalito at kawalan ng direksyon ay lumitaw si Mayori at pinayungan ito, nais malaman kung bakit ang top student sa klase ay nasa pinakamalungkot nitong sandali. Bagamat pinili ng binata na lumayo na lang total basa na, minabuti pa rin kunin ni Mayori ang bag nito para di mabasa ang mga gamit. Pinaalala nito na partner in crime sila kaya tutulungan ito sa planong gawing makulay ang teenage life, subalit malamig sinabi ng binata na hindi na nito kailangan mag-abala pa. Matapos maligo pagka-uwi, nagulat ito nang makitang nasa loob na ng kanyang silid si Mayori. Sinabi ng dalaga na ang silid ay nananatiling pareho pa rin gaya ng pumunta dito noon, at ang tanging pagkakaiba lang ay puno na ito ng mga pang-nerd na manga. Dahil sa hiya ni nais ng binata na kunin iyon kung saan naman sumigaw ang loka na may nanghahalay sa kanya. Sagot ng binata na kung gusto nito na tusukin talaga, subalit ayon sa dalaga na wala itong lakas ng loob para doon. Nagsimula itong kumuha ng litrato bilang remembrance kaya nag-alala ang binata. Subalit siniguro ng dalaga na hindi ipapost sa Insta dahil baka magduda si Reita. Kasunod nito, napag-alaman ng binata nag-skip ulit ito sa basketball practice. Ayon dito na sa nakaraan ay nag-focus mag-review, at dahil nag-top 8 lang ay napagtanto na magagaling ang mga estudyante dito.
Talagang nakakagulat ang pagtap ng binata, saka tinanong ito kung para iyon sa planong makulay na teenage life at inamin naman nito. Kasunod nito, binunyag ni Mayuri na hindi lang ito ang pinunta dito dahil nag-aalala rin sa kakaibang mga kinikilos ni Sakura. Tinanong nito ang binata sa nangyari, subalit nang makitang nabigatan ito ay hinaplos ang ulo pampakalma. Ang eksenang ito ay nagpaalala sa binata noong pinapatahan ng kababata dahil iyakin, kaya dulot ng hiya sa sarili ay kinondena iyon. Humingi ng paumanhin ang dalaga dahil hindi nakatulong dito noon sa mid-school, subalit giit ng binata na siya ang lumayo at wala itong kasalanan. Mula dito, naalala ng dalaga ang mga panahon kung saan ligwak at napaka-nerd ng binata sa mga bagay-bagay, at matapos nitong sabihin na okay lang magpakatotoo ito ay naiyak na nga ang binata. Kinabukasan, lakas loob itong nagpasya na harapin si Tatsuya upang pag-usapan ang isyo. Sa kabila ng pagtanggi ni Tatsuya iginiit ng binata na magkakaibigan pa rin sila, kaya tigilan na nito ang drama at humarap sa problema bilang lalaki. Dito na inamin nito na nagseselos sa binata, isang damdamin na ayaw iparamdam sa isang kaibigan kaya't pinili na lang lumayo. Nang aalis na sana ito ay dito na nagtanong ang binata kung dahil ba ito sa pagiging close niya kay Sakura. Mula dito, tuluyan ang inamin ni Tatsuya na may feelings na kay Sakura sa mid-school pa lang, subalit hindi alam kung paano lalaban sa isang Natsuki. Sa paghahambing sa sarili at sa binata ay naramdaman na napag-iwanan, dahil maski sa basketball na pinakamagaling siya ay tinalo pa din ng binata. Gayunpaman, lakas loob sinabi nito na siya ang problema dito at walang kasalanan ang binata, kaya wag itong humingi ng paumanhin. Sa di inaasahan, sinigawan ito ng binata na masyado itong hanggal para maniwala na wala siyang mga kahinaan. Sa isang flashback, nakatikim ng una ng binata sa kababata matapos marinig ang kwento dahil sa kadrimahan nito, gayong si Tatsuya ang may kasalanan dahil di lalaki kung kumilos. Ayon dito na walang kontrol si Tatsuya sa kung sinong babae ang pwedeng maging close dito. Siguradong wala itong kasalanan sa nangyayari, kaya dapat lang naiwasan nito ang paghingi ng tawad. Ngayon ay diniin ng binata na duwag ito at buksan na ang mga mata, dahil walang sino man ang isinilang bilang perpekto. Inamin nito na kinailangan lang kumilos ng maingat at sumunod sa plano, upang mapanatili ang magandang imahen sa mata ng madla. Nakikita lamang nito ang bunga ng kanyang pagsisikap, at wala itong dahilan para magselos kaya harapin na siya nito. Sa kabila nito, nanatili ang pagdududa ni Tatsuya at sinabing masyadong flawless ang galawan ng binata, subalit sagot nito na ganoon din naman ito, isang tao na masaya kasama at madaling makahanap ng kaibigan di kagaya niya. Mula sa payo ni Mayuri, sinigaw nito na isa siyang nerd yutako na nagpapanggap lang na cool. Kasunod nito, dito na pinakita ng binata ang nerd at matabang sarili na talagang nagpagulat kay Tatsuya. Sinungkit pa nito ang gilid at nakita doon ang waifu ng loko, kaya kumbinsido na ito na di perpekto ang binatilyo. Inamin ng binata na idolo talaga ito at lahat ng mga pagseselos nito sa kanya ay kanya dapat, dahil siya ang tunay na naiinggit dito. Pinabalik nito si Tatsuya sa grupo at sinabing kung gusto si Sakura ay kunin sa kanya, at kung natatakot ba raw ito sa gaya niyang nagpapanggap lang na cool. Sinabi ni Tatsuya na masyadong mayabang ito para sa taong nagpapanggap lang, na parang palason at tumagos naman sa binata. Giit nito na isa siyang talunan na walang kaibigan noon, at nagsikap lamang na matuto ng ilang bagay pero di ibig sabihin na perpekto na. Dagdag pa nito na tigilan na ng kupol ang pagiging supot at harapin siya, dahil hindi ganon ang Tatsuya na kanyang kilala. Ganun pa man nag-aalala ito kung ano ang sasabihin kaya nagbiro ang binata, na aminin lang nito na gustong-gusto si Sakura at nagselos sa kanya kaya umalis sa grupo. Sa di inaasahan, biglang bumukas ang pinto at nagsihulog ang mga martes na kanina pa pala nakikinig sa mainit na usapan ng mga ito. Habang parang ewan ang dalawa, friendzone ang hatol ni Sakura kay Tatsuya na talagang napaslang sa pinsalang tinamo. Nais pagaanan ng dalaga ang loob nito subalit pinigilan ni Reita, dahil baka mapaslang ito ng 2 beses. Samantala, pinuna ni Nanase ang pagpapanggap ng binata na nahiya sa sarili ngayon. Sinubukan itong i-cheer ni Crush pero sinabing okay lang, subalit nang hingin ng mga dalaga na makita ang chubby picture nito ay kabado malala. Biglang umapaw ang curse energy ni Tatsuya at nagsimulang magsisihan ang dalawa, dahil sa kahihiyang inabot ngayon dulot ng mga kadermahan. Matapos kumalma nito,
Sinabi ni Tatsuya kay Sakura na hindi pa sumusuko sa kaumalis, at nagpakilig iyon sa dalaga at pati kay Hakari. Kinagabihan, nilibre ng kape ng binata ang kababata bilang pa-thank you sa tulong nito. Naalala nito ang pag-reassure ng kababata na kahit hindi magustuhan ng iba kung sino siya, ay palaging gugustuhin nito pero syempre bilang isang kaibigan lang. Samantala, sa panig nito Sakura na pagtanto nito na sa iba nakatingin ang mga mata ng binata, matapos tahasang sabihin kanina na kunin siya ni Tatsuya sa kanya.